Hello po sa inyo lahat mga kaibigan. So sa video na po ito, pag-uusapan naman po natin ang almost the same against King's Gambit. I mean almost the same strategy ng King's Gambit. So ano po yon, yung kamukha na parang ginawa natin sa Spy sa nakarang video upload. So, ang ginagawa sa Vienna game is nag-E4, tira ang black ng E5, and then signature move ng Vienna game is a knight C3. So, yan po ang pinakatira ng white player if ang gusto niya po mangyaring setup ay Vienna game. So, ano po yung pinaka-highest response? Ang most highest response is knight F6. Kung gusto mo talagang dumaan sa Vienna game, pwede ka mag-F4. Yan po kasi talaga ang pinakapambasag dyan sa E5 na kapag kinapture, huwag nyo pong gagawin yan. Bawal po capturing kasi may E5. Pag umatras po yung knight, may knight F3. Pag example, queen E7. Ano po kayo sa tingin yung gagawin dito ng white? Siyempre, control the center po, di ba? Patitibayin po yung center. O di, pag palagay natin na D6, babasagin ng pawn, bishop takes c4, f4, na kung saan dito is overwhelming na po sa development ng mga piyesa ng puti, and lahat ng center squares ay kontrolado po ng puti. Samantalang sa black square, sa black pieces, is mga nakaiga pa lang po. Mga nakaiga po sila sa black pieces. So, bari walang ginagawa. Ang may function lang is queen. Pero, anong silbi niyan kung ang katapat mo ay minor pieces? Okay, so, pagpatuloy po natin na bishop G4 yung iba dito para masabi may pin at may developments na. Pero, ina-H3 lang po na kapag kinapture, queen takes F3 lang. Na dito, hindi po basta-basta mag-develop ang black na titira ng knight D7 o kaya may knight E6 kasi lagi may hataw ng queen takes G. Queen takes B. Okay, nakita nyo po yung diferensya, no? Merong queen takes B7 po palagi. So, paano naman po pag nag-E4, E5, knight C3, knight F6, and then F4? Paano po kapag nag-D5? Ang highest response po ng black. Ano pong gagawin? F takes E5. Meron po knight takes E4. Ito po dyan, okay dyan, the best dyan. Kasi may developments na, meron pang threat doon sa pawn sa F7. Pero syempre, dadagdagan po natin ng minor pieces such para makadevelop po sila. Okay, so syempre, yung iba, na knight takes C3, B ang kapang-capture. Bakit po B? Para po may control towards the center. Kasi lagi nyo po tatandaan, controlling the center, controlling the game. At dito po iba nagsi-C5, bishop P5, check, nagna-knight C6 harang, queen to G3, atake doon, and then may support dito, na kapag nag-A6, bishop takes C6, pawn takes C6, at dito merong knight E2. Anong plano ng knight E2? Para makapag-castling ang white, may diretsong atake ang torre doon po sa F7 pawn. Direktang atake po yan, and at the same time pwede na po siyang bubuelta ng pawn dyan sa sentro. Papalagay natin na bishop E7 para gusto niyo sana maipag-castling, kaso may director capture lamang po, no? Or kaya may castling lamang. Pero ang pinaka the best tira is queen takes G7. So, dito, ipagpalagay po natin na paano po kapag nag-knight F3 naman. Mag-H6 lang po para pigilan ng knight G5 na paparating. At dito, mag-A4. Bakit A4? Para po merong counter control dito sa queen side. Importante po kasi na makapag-counter control po tayo sa queen side. At the same time, hindi po tayo makakainan ng space. At maluwag po ang magiging galawan. Followed with white castle, king side, and then also bishop dito sa B2 at rook B1. Yan po ang mga tamang timpla sa Vienna game. Paano po pag nag rook B8 para unahan yung rook B1 ang sinasabi natin?
So, castling lang muna. Hinay-hinay lang muna. Paano pag nag-bishop e7? Queen takes c7 pa rin po. Pag nag-bishop e6, paano na? Bishop a3 lang po. Wala pong magawa yung bishop e7 niya kasi anytime lagi po may sundok ng kampiyon. Sige. Pag-aralan na natin. Bishop e7, queen takes g7, and then rook f8. So, paano na? Anong gagawin ng white dito? Rook a b1. Hahamunin na po ang tore. Para po mapasa kamay na ng white ang control sa b file. Sa open file. Kasi po itong F is semi-open file. So, kailangan po ng rook maghanap ng open file. Yung talagang open, yung walang nakaharang na pawn. So, king takes d7, only move kasi halimbawa, mag-queen somewhere, ay lipat ang tore. Check. Halimbawa, di ba wala nang tira? Bishop dito, ay blunder na rin. May rook takes b8, queen takes b8, at dito magna-knight takes g5. Pawn takes g5, and then bishop takes c5. Kuha na. Delikadong posisyon. So, dito, king d7 na lang ang tanging paraan, and bishop takes f8. Sadly, for black. Okay, so, napakaganda po ng exhibition dito ng white na. So, balik po tayo sa e4. e5, knight c3, pinapakita ko lang po dito yung magagandang tactics and motives na po pwede nyo pong gawin sa inyong mga kalaban. c3 at f6 po kasi talaga ang main line sa ganitong sitwasyon para magkapag-develop na. Paano kung magna-knight c6 ang kalaban mo? Big blunder po yan. Bakit? Kasi may f takes c5, knight takes c5, and then merong d4, atake sa knight sa e5. So, parang lumalabas Halloween gambit na, no? Pero, Vienna pa rin po ito. Mundo pa rin po ito ng Vienna. Magna-knight g6 po siya, and then knight f3. Or, ang mas maganda, much better, is e5. Bira na po kagad sa sentro. Pag nag-knight g8, balik kasi wala po siya, tingnan niyo po wala pong squares na wala po siya pwedeng mapa ang squares dahil kinokontrol po ng pyesa ng white. Kontrolado po ang mga sitwasyon. Kabi-kabila ang control. Kaya magna-knight g8 obligado, and then saka magna-knight f3. Ganyan dapat ang sequence na makikita sa inyong mga tira. Alam niyo na po ang gagawin ninyo. At yung knight dito sa G6 is mapipigilan po yung bishop na maapang fianchetto. Dahil pag tumira po ang bishop dito sa B4 is aatakin lang po siya ng A3, B4, and then mapapaalis. So mami-misplace po ang bishop. Although merong control pa rin naman po, pero less hassle and then less threat para sa white's pieces. So balik tayo. E4, E5, knight C3. Paano naman kung mag D6, F4, and then nagna-knight C6? Paano po yan? Ano pong pwedeng gawin? Mag knight F3 lang po. Pag na knight F6 po siya, no? Dito, medyo slightly better po tayo. Kitang-kita nyo naman po sa evaluation bar. Pag mag bishop P5 tayo, bishop D7. Pag mag-D3 po tayo, D3. Anong titira? Knight D4. Atake sa sentro, pero kita nyo naman yung evaluation bar. Bahagyang tumaas ang evaluation bar. Bishop takes D7 ang line. Tapos queen takes D7. And then dito, magka-casting na ang white. O diba, pag nag-casting yung black, queen side, meron na po tayong knight takes D4. E takes D4. And then dito na knight dito. Aatakin pag nag C5, ay nako. C4. Tapos sunod B4, kaya A3, bishop D2, ganyan po ang gameplay. Aatake naman tayo ngayon sa queen side dahil sa queen side siya nag-castling. So, are you following guys? Nanusundan po ba? So, yan po ang mga tactical motives in line sa Vienna game na nasa ganitong klase ng posisyon.
po yan. Ito po ang Vienna. Sa mga susunod po nating video, ipapaliwanag ko po sa iyo, pag-aaralan po natin ang mga safety patterns ng Vienna. Kasi meron din pong safety patterns. Although pag gumano yan, nag F4 ka, pag kinain niya, D4 pa. Pag chumek, pag chumek pa, King E2 lang. Pag na Bishop D6, B6, Knight F3 lang. So, ganyan lang po ang gusto ko ipakita sa inyo sa Vienna ito, sa video na ito. So, kung hindi ka pa po nakapag-like, share, and subscribe, huwag niyo po kakalimutan yan. And i-click na rin po ang notification bell na all para maging updated po kayo sa mga susunod pa nating chess uploads.